Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Tayo po ay tunay na pinagpala na pumasok po tayo sa bagong taon ng ating Santa Iglesia sa panahon ng Adventus, pagdating ng Panginoon. Upang tunay po tayong karapat-dapat sa pagdating ni Jesucristo ang Prinsipe ng Kapayapaan. At upang maging kalugod-lugod tayo sa Panginoong darating, naway ang ating kalooban, ang ating puso, ang ating pagkatao ay tunay na makapaghanda sa pamamagitan ng pagbabalik loob, pagsisisi sa ating mga kasalanan at pakikipagkasundo sa Diyos at kapwa. Kaya't sama-sama po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasama ko sa Magdalene Maria, sa lahat manghet mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. Pagalingin ang ating mga karamdaman. Palayain tayo sa lahat ng umaalipin sa atin. At akayin tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa Kanya'y makapakinabang sapagkat Siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay, masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiran ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, Siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal.
Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Iniligay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakakalakad na ang mga pilay, nakakakita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayoy kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila ipaalising gutom, baka sila mahilo sa daan. At sinabi ng mga alagad, saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sabi nila, at ilang maliliit na isda. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at iminigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog, at ang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Gandang tanghali sa ating mga kapanalig at lalo-lalo na sa ating mga Eucharistic advocates. Tayo po'y pumasok sa isang pinagpalang panahon, no? Bilang mga mananampalataya, 2 klase kalendaryo natin sa buhay. Alam mo ba yan, Ka-Omer? Una muna, yung pong kalendaryo ng mundo. Nagsisimula ng Enero, natatapos ng Disyembre. Yan po ang Julian calendar, no? Lahat po tayo ay nagpapasakop sa kalendaryong yan, kalendaryo ng mundo. Pero bilang mananampalataya, meron pa tayong isang kalendaryo. Ito po yung ating tinatawag na liturgical spiritual calendar na hindi nagsisimula ng Enero, ngunit nagsisimula ng Adbiento at nagtatapos ng kapistahan ni Kristong Hari. At tayo po ngayon ay nasa panahon ng Adbiento. Last Sunday, nagsimula ng unang linggo, 4 na linggo ang ating Adbiento sa gisag ng Advent wreath na ito. Sinindihan na ni Jeff ang unang kandila. Hindi ko lang mabanaagan ang liwanag ng kandila, no? Pero merong kulay na pink. Ano to? Naubusan ka ng violet? Ha? May ibig sabihin kasi yung pink, no? Kaya lang hindi ko po pwedeng ibunyag. Secret yan. Malalaman nyo sa 3 linggo ng Adbiento. Kaya stay lang kayo dyan. No? 4 na linggo ang Adbiento. 4 na kandila. At yan ang simula ng kalendaryo ng simbahan. Kala mo sa totoo lang, ang Adbiento po talaga, New Year sa atin. Kaya hayaan yung batiin ko kayo ng Happy New Year. Batiin na, Happy New Year sa inyo. Parang hindi naniniwala itong mga kasama ko dito. No? Mga makabundo to eh. No? Pero totoo po yan. Ha? Ang New Year para sa mga Kristiyano o Katoliko tulad natin ay ngayong panahon ng Adbiento. Kaya kung nag-iisip tayo ng mga New Year's resolution, no? Ano yung babaguhin mo sa pagkatao mo? No? Dapat ngayon po natin pinagninilayan yan. At dito po tayo gumagawa ng mga personal conviction ngayong panahon ng Adbiento. Meron tayong 4 na linggo upang magsimula muli sa ating paglalakbay kasama ang Diyos, synodality, patungo sa Panginoon
ng buong katapatan. Ano? Kaya't napakaganda ng Adbyento. Na ang ibig sabihin ay Adventus. Ng kahulugay, ano sabi ng Adbyento? Anong ibig sabihin ng Adbyento? Anong paghihintay? Tamo, sabi ko sa itong si Omer, hindi ito Katoliko no? Ano paghahanda? Advent, hindi paghahanda, ibig sabihin yan. No? Anong ibig sabihin? Pagdating. Yan ang ibig sabihin ng Adventus, no? Pagdating, di ba? Naalala mo na ngayon. Makumpisa ka nga mamaya sa akin. Pagdating, sino darating? Ito na naman tayo. Si Santa Claus, si Mario Joseph. Diba? Ang darating po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Diba? Na ipinangako ng mga propeta, darating ang tagapagligtas. Mashiach, no? Ang tagapagligtas ng sanlibutan. Na ang pangalan niya ay Jesus. Kaya't ngayong Adbyento, ginugunita natin, alam po natin, palagi natin pinagninilayan yan, yung tatlong pagdating ng Panginoon. Una, dumating na si Lord, kaya meron tayong Christmas. Ginugunita natin ang Christmas tuwing December 25, no? The Emmanuel, God with us. Kaya meron tayong sakramento, meron tayong simbahan, meron tayong Biblia, dumating na ang Panginoon. Tayong mga binyagan, no? Ang nagdiriwang at nagpupuri sa unang pagdating ng Panginoon. Pangalawa, hinihintay natin yung parusiya. Pakisabi nga, parusiya. Pangalawang pagdating, no? Na kung saan magiging ganap na ang paghahari ng Diyos sa balat ng lupa, no? At ang pangatlo, hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon sa araw-araw ng ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang grasya, no? Ng Kanyang presensya sa ating buhay. At napakahalaga na dumating ang Panginoon, no? Sapagkat dito po nagkakaroon ng bisa ang ating mga panalangin, ng mga sakramento. Mantakin mo, hindi na darating si Lord. No? Kawawa naman tayo kung hindi na darating si Lord. Hindi na magbabagong buhay natin. Sapagkat sabi nga natin, habang buhay may pag-asa. Sapagkat alam po natin, merong Diyos na darating. At napakaganda ang pagdating ng Panginoon. Sabi nga sa Biblia, sa pagdating ng Panginoon, ang mga may sakit ay gagaling. Mga pipi, mga pagsasalita, mga pingkaw, mga kalakad ng mga pilay, makakakita ang mga bulag. Kita niyo po yung the healing power. No? When the Lord comes, healing will take place. Yan pong inaasam-asam natin, kaya po tayo nagdarasal. No? Lord, pagalingin mo ako sa aking karamdaman. Kaya po tayo nakikinig ng mga misa. Darating ang Panginoon sa iyong buhay. Adbyento. At gagaling ang mga may sakit. Patatawarin ang mga may kasalanan. Palalayain tayo sa mga inaalihan ng masamang espiritu. At ang sabi nga sa Ebanghelyo, ang mga nagugutom ay bubusugin. No? Nang higit pa at labis pa. Simbolo ng numerong 7. Ang 7 is a symbol of plenty, completeness. Di ba? Kaya nakakain ng lahat at may natira pang 7 bakol na malalaki. Ibig sabihin, kapag pagdating ng Panginoon, pagkasama natin ng Panginoon, tiyak, palagi tayong busog, spiritual at material. Kaya napakahalaga, mga kapanalig, ng Adbyento. Sapagkat ang buhay natin ay palaging Adbyento. Hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon. Pero habang tayo naghihintay, dapat tayo maghanda. Sabi nga ni Jeff, no? Paano tayo maghahanda sa pagdating ng Panginoon? Unang-una, tinuturoan po tayo ng Panginoon na ngayong panahon ng Adbyento, ating pong itaas ang level ng ating prayer life, no? Yung pong ating pagdarasal. Kasi yung pagdarasal, ito po yung ating ugnayan sa Panginoon. Ngayon ang panahon, no? Na tayo po ay magdasal ng mahaba-haba. Magbasa ng Biblia araw-araw. Makapagsimba o kaya makapaghanda tayo sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng ating tradisyonal na ginagawa. Ano yung 9 na araw na yun? Simbang gabi. Napakagandang espiritual na paghahanda. Tradisyon natin, pinamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang napakagandang simbang gabi sa umaga o kaya sa gabi. 9 na nobinaryo. Ang nobinaryo ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. No? Spiritual preparation for the coming of the Lord. Intensify our prayer life. Number 2, napakaganda na hamon ng Adbyento, penance. No? Pakisabi nga, penance. No? Kaya ang kulay ng simbahan, hindi pa puti. Puti kasi ay Christmas. Wala pa tayo sa Christmas. No? Mas mahaba nga ang Advent kaysa Christmas season. Ang kulay ng simbahan ay violet. No?
na sumasagisag ng pagbabalik loob sa Diyos, sa kapwa. Lalo-lalo na kapag tayo nagkasala, nakagawa ng hindi magandang pananalita o paggawa, na nasira ang ating relasyon sa Diyos at kapwa. Ngayon po ang panahon ng ating pagbabalik loob. Acts of penance. Pwede tayong mag-fasting and abstinence. Pwede po tayong mangumpisal. At ang napakaganda, makipagkasundo tayo. Binibigyan tayo ng 4 na linggo upang makipagkasundo tayo sa ating kapwa sa gisag ng ating pagbabagong buhay at pagdating ng Panginoon, ang Diyos ng pag-ibig at pagkapatawad sa ating puso at kalooban. No? Kaya napakaganda, no? Itong panahon ng Adbyento na nililinis, no, ang ating pagkatao upang maging karapat-dapat tayo sa pagdating ng Panginoon. At ang pangatlong P, sabi ko nga, yung pong peacemaking. Darating na ang prinsipe ng kapayapaan. No? Naway maghari ang kapayapaan sa ating puso at maging mapayapang tao tayo. Kaya hindi lang prayer, hindi lang penance, peacemaking. Sabi nga sa Matthew 5, "Blessed are the peacemakers, for theirs is the kingdom of God." No? Ano ba yung peace? Ano ba yung kapayapaan? Yung kawalan ng kaguluhan. Ang ibig bang sabihin ng kapayapaan, kawalan ng kaguluhan? No? Napakaganda ng interpretasyon ni Pope John XXIII, no? Na ang sabi niya, ang bagong pangalan ng kapayapaan ay kaunlaran. No? The new name of peace is development. Kapag umuunlad ang tao, no, sa kanyang pagkatao, sa kanyang mga potensyal, no, nagaharing kapayapaan. Kala mo, magulong mundo. Pero sabi ng United Nations, 44 na lugar sa buong mundo may kaguluhan. 44 troubled areas. Siguro kasama na yung West Philippine Sea sa 44 troubled areas all over the world. Pero bakit magulo ang mundo? Maraming naghihirap. Tandaan niyo po yan. Pag maraming naghihirap, maraming napapabayaan, marami ang nasa marginalized o nasa magilid-gilid, no? Marami mga biktima ng kalamidad na gawa ng tao at gawa ng kalikasan. Nawawalan tayo ng kapayapaan. Diba, sabi nga nila, kapag nagigipit ang tao, ay kumakapit sa patalim. No? Magulo, sapagkat kulang ng kaunlaran, kulang ng pagbabayanihan, kulang ng pagkakapatiran, kulang tayo ng solidarity. No? Kaya't ito po ay napakagandang paghahanda sa atin sa pagdating ng Panginoon. Naway maging instrumento tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating paghandog ng ating maitutulong sa mga mahihirap at nangangailangan. No? Tulad nga dyan sa Tondo, sa Isla Puting Bato, dadalaway ko nga sa Huwebes, no? Nasunugan na naman ang ating mga kababayan sa Isla Puting Bato. Mahigit 2,000 pamilya ang nasunugan. Sabi nga nila manakawang ka na, huwag ka lang masunugan. At yung pong nasunugan na yan, 2,000, abay nasunugan na rin sila noong Abril ng taong ito. Sila rin ang nasunugan. Ngayon, nasunugan na naman sila. No? Kaya magulo ang ating bansa sapagkat marami pong naghihirap. At marami hindi nabibigyan ng oportunidad upang makalaya sa kanilang karukhaan. Kaya't sana ngayong panahon ng paghahanda, tayo po ay, although naghahanda po tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga organisasyon, no? Sana wag tayo masyadong magastos, mabongga, at magbigay tayo ng abuloy sa nangangailangan, lalo-lalo na sa panahong ito ng krisis sa ating bansa. Mga nagugutom, pakainin po natin. Mga nasiraan ng bahay at kabuhayan, tulungan po natin sa rehabilitation, lalo-lalo na biktima ng mga bagyo sa norte. Walang trabaho, hanapan natin ang trabaho. Walang puhunan, tulungan po natin ang magkapuhunan. May sakit, ilapit po natin sa malalapit na ospital o clinic. No? Development, real development of peoples is the new name of peace. Kung gusto po natin ng kapayapaan, makiisa po tayo, makisangkot sa gawain ng kaunlaran. Lalo-lalo na mapaglabanan natin ang karukaan, kamangmangan, kawalan at pagkakanya-kanya. Kaya mga kapanalig, tayo po ay nasa isang dakilang panahon. Samantalahin po natin ang napakagandang panahon ng Adbyento. 4 na linggo ang Adbyento. Mas mahaba pa sa panahon ng
ng pagsilang ng Panginoon, ang panahon ng Adbento na kung saan ating hinihintay ng buong pananabik ang pagdating ng Panginoon. At siya'y darating. Wala nang makakapigil sa pagdating ng Panginoon sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Naway, makita niya tayong naghahanda at punong-puno ng sigla sa pagdating niya sa pamamagitan ng ating pagdarasal, prayer life, penance, acts of penance, and of course, work of development that will lead to genuine peace, the peace of Christ, Pax Christi. Tumayo tayong lahat at tayo po'y manalangin. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Itinataas namin ang bawat isa na tunay na makapaghanda tayo sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos na siyang ating Diyos at tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipagdasal po natin ang bawat isa na naway tayo po ay magmalasakit sa mahihirap, sa mga biktima ng kalamidad sa ating bansa at sa mga nasa laylayan ng lipunan na umaasa lamang sa grasya ng Diyos ngayong Kapaskuhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipagdasal po natin ang mga namumuno sa ating bansa na imbis na magsiraan at kanya-kanya, naway tayo po ay magbuklod at pagpahalagahan po natin ang tiwala ng bayan karapat-dapat sa ating paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipagdasal din po natin ang mga may hirap, mga may sakit, may mga kapansanan na umaasa lamang sa pagdating ng Panginoon. Naway kumilos ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ng nating lahat at ng Kanyang iglesia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo Itaas natin ang ating mga personal na kahilingan at ang lahat ng wala rito. Ama naming mapagmahal, basbasan mo ang mga nakikiisa sa aming banal na misa, lalo-lalo na mga Eucharistic advocates, mga kapanalig. Naway tunay kaming makapaghanda ng espiritual sa pagdating ni Kristo at maging karapat-dapat kami sa grasya ng Kanyang pagmamahal. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapanalig upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel at banal kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Hesukristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin." Ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aala-ala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na humarap para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin din natin sa misang ito ang alaala ng ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin. Isama natin ang mga biktima ng bagyo, lalong-lalo na dito sa Luzon. Kaawaan mo kami at bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaysa ni Maria, ina ng Diyos, ina nating lahat. Kanyang esposo, San Jose. Kaysa ng mga apostol at banal na namuhay ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Ang dakilang amen ay tanda na kapiling na natin si Jesus, ang Diyos na darating. Naway karapat-dapat tayo sa kanyang pagdating. Kaya't pag-isahin natin ang ating mga tinig at magpasalamat sa Ama na nagsugo sa kaniyang anak. Ama namin, sumasalangit
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa lahat ng kasalanan, ilayo sa kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga kapanalig, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos na buhay, pag-ibig sa ating puso, at ang biyayang hustong takal, siksik-liglig umaapaw sa pagdating ng Panginoon, naway laging sumainyo. At sumairin. Ibahagi ng buong sigla ang kapayapaan ni Jesus. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito si Jesus, ang Kristo, ang Kordero. Mapalad tayong lahat na tinipon sa kanyang tipan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpakindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas po natin ang kanang kamay at nawa mapasa atin nawa ang anointing of the Holy Spirit, empowerment sa pagdating ng Panginoon. Dakilang Ama, tinataas namin sa ngalan ni Jesus ang lahat ng mga nakikiisa sa misang ito, lalong-lalo ni Eucharistic Advocates. Pagpalain mo sila sa pagdating ni Jesus. Tunay na sila gumaling sa lahat ng kanilang mga karamdaman sa pagdating ni Jesus. Sagutin ang kanilang mga pangangailangang material pagdating ni Jesus. Sila'y patawarin ng Panginoon sa lahat ng kanilang mga pagkakasala sa pagdating ni Jesus. At makalaya tayo sa lahat ng umaalipin sa atin sa pagdating ng Panginoon. Sapagkat ang pagdating ni Yesu Kristo ay kalayaan, bagong buhay, kaligtasan sa lahat ng sumasampalataya sa Kaniya bilang Diyos at tagapagligtas. At naway mapasa inyo ang biyayang ustuntakal, mamunga kayo at manatiling tapat sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naganap na piging, humayo tayong naghihintay sa pagdating ng Diyos. Salamat sa Diyos.